Eh kung hindi po natin puprotektahan ang mga police personnel natin na nagtatrabaho ng maayos at may dedikasyon, kapalit mamalasin pa, eh parang sinasabi natin, huwag silang magtrabaho. Hayaan natin yung illegal operations ng Pogo. Oh. Ano-anong sagot sa'yo? Wala, inisnab ka. Oh, ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inisnab ka eh. Oh, after a month, bigyan mo isang buwan, hindi pa rin sumagot, padlock mo. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Nagkaroon po ng raid, Mayor, Your Honor. Mayor kami. Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi ka na nag-issue ng January eh. Kailan yung operation? Kailan yung operation? June. 6 months wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang kahit yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Oh, tapos sabi mo may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng ng tinatawag mong business permit. So meaning may violation. Stop whispering. Nag-issue sila ng cancellation ng license. Di ba? Kinancel mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue, di ba, ng business permit? Yes, Your Honor. On our part po. When was that? Noong January 2024 po. Kaya 6 months before the raid, wala na pong permit sa amin ng Lucky South. Okay. Sige. So kung sinasabi mo na hindi ka nag-issue ng permit noong January 2024, what have you done after the non-issuance of the business permit? You notified the owner? Yes, Your Honor. Where's the letter that you notified them? Can you kindly give it to me right now? The notification. We'll provide you. Have you told them about? Wait, Mayor. You listen. Have you told them about the violation that they have committed? Yes, Your Honor. True? What? Letter or verbal? Lawyer, please. Please stop whispering. Okay? Yes. Go ahead. Through our letter, Your Honor. Where's the letter? We'll provide. Can you provide it right now? Or then after explaining your intention to close the premises, they have replied on your expression of your violation. Am I right? They write a letter to us. Okay. Anong sagot nila doon anong violation ang sinabi mo sa kanila? Because of violation of dun sa occupancy, sa negative sa fire po. And yun ang minention mo na reason for the violation of the business permit, not the reason that was given by the PAGCOR? Actually, iniingan din po namin sila ng IGL permit. Wala silang may pagitan sa amin. O sige, so ngayon nagsabi sila that anong explanation nila sa letter nila? Mayor, I will be asking you again, there is an exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation and something that they will be done on that violation. Merong exchange na communication, correct? They did not reply, Your Honor. Oh, they did not reply. Oh, so after that they did not reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Yun nga po, hindi na namin in-issuean ng permit. Then No. Hindi ka na nag-issue ng January 2024 You mentioned a while ago So kung hindi ka na nag-issue ng business permit prior to that, di ba? Hindi ka na nag-issue, pinag-explain mo sila ng kanilang violation, hindi sila nag-reply, ano ang tamang next of action? Yes, we did a joint inspection, Your Honor. Pinuntahan po namin yung area. Kaya wala naman po kami. Mayor, bago ka magkaroon ng JIT, okay, kasi bago ka joint inspection team, di ba? Binubuo yun Kaya ka nga
sumulat sa kanya. Sabi mo kanina, di ba, sumulat ka ng notice of violation, di ba? Yes, Kasi nakabuo ka na ng JIT. After nung nabuo mo yung JIT, doon nag-issue ka na ng notice of violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin kung ano yung violation eh. Bibigyan mo rin siya ng time para makorek niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nag-reply. So the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sumagot, ang gagawin mo, papadlock mo sila. Did you do that? Hindi. Did you do that? Hindi na po. Bakit mo hindi ginawa? Kasi ako, meron ako pinapadlock sa amin eh. I did all the requirements according to our local government code. Sinunod ko yun, ninotify ko sila, nag-explain sila, inisnab ang mga letter ko. Alam mo ginawa ko? Nag-coordinate ako sa PNP, lahat pinadlock namin. BPLO, kasama BPLO, pinadlock namin. Yun ang course of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo, ang sagot mo, hindi. Yes, Your Honor. Bakit? Actually, nung joint inspection team namin, wala naman po kaming nakita na... Violation niya nga yung sinasabi nga ng PAGCOR, hindi na sila nag-issue ng IGL eh. Oh, tapos sabi mo may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng ng tinatawag mong business permit. So meaning may violation. Stop whispering. Ay nako, attorney. Attorney, namumuro ka na. Please. Mayor. Bakit hindi mo pinadlock? Yun ang tanong. Bakit hindi mo pinadlock? Anong reason? What is the 100 million reason? Actually, may process naman po. Yun nga ang process eh, Mr. Mayor eh. Ang process no, yung sinabi ko sa iyo. O may violation galing sa PAGCOR, may violation galing sa iyo. Nagkaroon kayo ng GIT. Pinunpunta mo doon. Ito violation yan. Ang daming violation yan. Okay, sulat sa business mo. May violation kayo. Bigyan mo siya ng 1 month. After 1 month, susulat. Mayor, ito yung violation namin. Iko-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat sa'yo. Kasi siguro very close kayo. Kasi hindi ka ni-reply yan eh. Bili mo, Mayor ka, hindi ka sasagutin. Hindi sasagot sa'yo yung mga business establishment doon na sinasabi mo may violation ka. Ano-anong sagot sa'yo? Wala, inisnab ka. Ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inisnab ka eh. After a month, binigyan mo isang buwan, hindi pa rin sumagot, padlock mo. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Nagkaroon po ng raid. Mayor, Your Honor. Mayor kami. Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi ka na nag-issue ng January eh. Kailan yung operation? Kailan yung operation? June. 6 months wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang kahit yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? Tama mali? Tama mali? Yes, Your Honor. See? So, reminder, no? Hindi ko alam, pero you have violated your being the LCE. Di ba? Ako, very, ako dyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pinadlock ako doon. Kasi you will be accused also of being one-sided. Pero, I see to it that binibigyan ko sila ng isang buwan na mag-reply. Pag hindi, 3 beses ako sumulat. 3 beses ako sumulat, hindi nila ako ni-replyan. Pinadlock ko. They have money, they have connections. That's why every raid, nakakatatlong raid kaming ginawa, sir. Laging ang leakage, sir, talagang massive. And buti na lang, sir, swerte na lang kami. Ito yung sa Banban. Although nag-leak na po yun, marami na nakatakas. We're expecting around 3,000 POGO workers, but we ended up 156 lang. At buti na lang, sir, yung mga torture victims, iniwan nila. So, nung gabi, nung binabantayan po namin, sir, yung POGO Hub, may mga lumalabas na ng mga torture victims yun nga. And one of them is yung nakaposas po doon sa bed frame. And the other one is yung sumisigaw po ng tulong at nagpaparescue po. Okay. Ito tingin ko, sir, yung mga tao na to, these are those responsible in doing torture.
sanay na sanay eh. And bukod dun sa mga wanted persons, prostitution, sir, masyadong nabababoy, sir. Eh. Parang they like to impress in us na kaya nila magtayo ng isang self-contained community once they establish a Pogo Hub. Or even in Pasay, In Pasay, we raided this one building in Harrison. Doon, sir, nakakita ka torture room. Nakakita ka ng aquarium. Para sa hindi nakakaalam ng aquarium, yung aquarium po, doon po nakaupo yung mga babae na may numero po. Tapos pipili yung customer doon, dadalhin sa may mga kwarto na rin doon. So, Hindi po ba maganda na expose natin sa taong bayan kung itong mga illegal pogos ay saang mga cities and municipalities meron para aware ang ating mga kababayan na meron palang illegal activities doon or doon kasi para dalawa po yan eh. Pwedeng sabihin natin involve yung LGU and police. Pwede rin namang hindi. Ang maganda po kasi, Mr. Chair, kung ma-expose ito, kung ako'y mayor at hindi naman ako involved, tutulong ako, magpa-participate ako sa PNP. Kung hindi ako involved. Kung ako naman involved, parang medyo mahihirapan ako na mag-participate or mag-cooperate do sa illegal activities. So, Mr. Chair, importante na alam ito ng taong bayan eh. yes. So, Yes, sir. ulitin ko po yung tanong ko, Yusek, Yes, sir. Opo. General Cruz. Sa ngayon po ba kayo na-expose natin sa taong bayan kung anong mga syudad at anong munisipalidad ang merong illegal pogo sa kanilang area? Agree po ba kayo o hindi? Agree po ako. Actually, sir, Mr. Chair, we provided a list already kanina, sir. That's the complete list to include the address and the map kung saan, paano. We already provided it. Yes, thank you, Yusek, General Cruz. But in your level, hindi pa na-expose ito sa publiko. Ngayon pa lang po, sir, kung sakali. Mr. Chair, maganda po sana ma-expose ito sa taong bayan para itong mga may involvement dito medyo masakal at the same time makatulong po ang taong bayan para bantayan itong mga facilities na ito, Mr. Chair. So yung binigay po ni General Cruz na listahan, maganda i-publish ito. And there are police personnel may dedikasyon sa trabaho. Nagtatrabaho, may maganda resulta, sinibak pa. So, Mr. Chair, dapat po maimbestigahan ito properly. Why? Kung hindi po natin poprotektahan ang mga police personnel natin na nagtatrabaho ng maayos at may dedikasyon, kapalit, mamalasin pa, parang sinasabi natin, huwag silang magtrabaho. Hayaan natin yung illegal operations ng Pogo. So, hihina po ang puwersa ng kapulisan kung ganyan na may nagdidikta sa likod ng mga ito without due process, sinisibak yung mga pulis natin, Mr. Chair. So, follow up lang, Mr. Chair, doon po sa interpellation ni Honorable Congressman Flores, dapat po maimbestigan ito properly. Wait.